Eto na nga si Sofia Nicole Arcangel, ang kanyang opening number sa Miss International Queen 2024. Kaya malakas ba ang kutob nyo na makakapasok siya sa top 3? Full performance of Sofia Nicole Arcangel from the Philippines for Miss International Queen 2024. So since live kong pinapanood ngayon, will she make it to the top 3 and even the fourth crown for the Philippines? Kaya tignan natin ang kanyang full performance. Ang galing din no sa pagpili ng host kasi merong isang eye candy and he's no other than Luke Ishikawa. So he is a model, he is an ambassador, he is an actor doon sa Thailand. So he is a Japanese American or Thailand na actor na kilalang kilala doon sa Thailand. And napaka-fresh looking niya, kaya naman ang daming nagtitilian nung lumabas siya sa stage. Pagdating naman sa national costume, ang nanalo ay si Vietnam. So ang una, nung tinignan ko, parang there's something weird about that national costume. Tapos yung props na ginamit, tapos yung kasuotan ni Miss Vietnam, parang meron siyang tinatago. So ayun na nga, ni-reveal niya yung tunay na itsura niya, yung parang kumbaga parang simpleng dalaga and then naging parang maladiwata yung eksena niya. Kaya siya ang napiling Best in National Costume. Pagdating naman sa gown na ito, ang masasabi ko lang is very exquisite. So the red gown is designed by Chico Alcantara Estiva. So you can correct me if I'm wrong. So yung nakikita natin na aura ni Sofia Nicole Arcangel is parang yung fire. Kasi kung hindi ako nagkakamali, may binanggit siya about yung favorite color niya, which is red, and red symbolizes power. So, fierce ang dating niya dito sa kanyang red gown, tapos bagsak yung buhok niya, and then makikita niyo na very elegant, pero makikita niyo yung fiery na confidence factor na nagpapalakas sa stage presence niya. So, bumagay sa kanya yung kanyang gown, the posture, the facial expression, tapos yung invisible talaga na aura na mafe-feel mo habang pinapanood mo siya na parang nasa stage ka mismo, nasa live ka doon sa venue. Kaya job well done para sa gown mo, Miss Sofia Nicole Alcantara. So nagustuhan niyo ba ang kanyang gown performance? Pagdating naman sa top 12, so eto, yung mga nakapasok, no? And masaya ako kasi pati ang Pilipinas. So dito, yung top 12 ay Vietnam, in which nanalo siya sa isa ding special award, pati na rin si Cataluna Enriquez from USA na may dugong Pinoy na nag-migrate sa USA. Tapos si Thailand, of course. So nanalo na Best in Gown. And then si Peru, tapos Colombia, Philippines, Puerto Rico, Mexico, Venezuela, Brazil, Japan, tapos Laos. So congratulations kasi top 12 na tayo. So medyo na ano lang ako, na-touch ako sa pinakita ni Thailand kasi siya yung last na tinawag na kinomfort niya si India. So nakita mo na medyo talagang nalungkot si India pero chinir pa rin siya ni Miss Thailand. Kaya nga nanalo si Thailand as Best in Congeniality or Miss Congeniality. Dito naman tayo sa swimsuit, no? So, mapapansin talaga natin yung effect ng kagandahang Flores. Kasi, nung bumaba si Sofia Nicole doon sa center stage, pinamalas niya talaga yung twirl, yung tatak KF na twirl. Tapos, yung pag-sway niya ng hair, yung pagkampas niya, di ba? Kaya bagay na bagay sa kanya yung paglugay ng hair, di ba? And then, yung kanyang walk, in-improve pa niya. Tapos, yung stage presence din niya, alam mo yung umuusing talaga sa kanya yung confidence. Hindi over, hindi lalamya-lamya, yung talagang tamang tapos sakto yung timpla ng kanyang pinag-ensayuhan kaya naging overall benga yung kanyang performance sa swimsuit. Wow, as in, nakapasok ang Pilipinas sa top 6 ng Miss International Queen 2024. Tapos, ang mga kasama ni Sofia Nicole Arcangel, kung makikita niyo yung reaction niya, no, bongga, ay sina Peru, si Colombia, tapos si USA, si Vietnam, and then Thailand. Kaya
Sila ang top 6 na mag-underwent ng Q&A. Pero kay Philippines tayo nakafocus. Kaya pakinggan natin ang tanong tsaka sagot ni Philippines. You have selection. Question number 3. Question number 3. I'll read it twice. What is the power within you that you think you want to pass on to the other people? I think something that I can pass to other people, my positivity as a person. I'm a challenge-driven person. I can encourage each and every one to think positively and to think optimistically. Because at the end of the day, after every darkness, we should always look at the bright side of every situation. Thank you. Just a short na reaction sa pagsagot ni Philippines sa question. I believe keeping it short and simple is the key para hindi ka na ma-stress sa kakasagot ng mga answers, no? Hindi mo na kailangan ng flowery words, highfalutin words para you will sound na super talino, mga ganyan. Kasi basta na ipunto mo lang yung gusto mong sabihin and kapag nasagot mo lang yung question, okay na. And konting elaboration lang, okay na. So, yan yung eksaktong ginawa ni Philippines. Kaya deserve niya talaga yung top 6 spot. Yun nga lang, hindi siya tawag sa top 3. Ang natawag sa top 3 ay sina Thailand, Vietnam, tsaka si Peru. So, dyan na po nagtatapos ang journey ng Pilipinas sa Miss International Queen 2024. So, gayon pa man, I would like to still congratulate Sofia Nicole Arcangel for reaching top 6 spot sa isang international na prestigious pageant na mahirap talagang makapag-place. So, let us be always thankful, let us be always contented, and gaya nga ng sinabi ko dati na huwag tayong sobrang umasa kasi kapag once na hindi natin na-reach yung goal, syempre masakit ang kapag yung resulta ay hindi pumabot sa'yo. So, ayun, I am contented, I am happy, and walang foul play sa pageant. Kung yung iba nagsasabing cooking show, well, that's their perception. Pero para sa akin, let's be always positive. At the end of the day, let us always look into the brighter side of the story. Parang yung answer ni Philippines. O, di ba? Kaya, sana nagustuhan nyo ang video na to. So, ang question ko ngayon is, satisfied ba kayo sa top 6 finish ni Philippines or hindi pa rin? So, mali natin, no? Sa mga susunod na edition ng Miss International Queen, baka manalo ulit tayo. O, di ba? So, baka hindi pa natin time. So, thank you very much. Follow nyo ako sa ating Instagram account, The Story of Anthony. So, hanggang sa huli, thank you and have a wonderful day.